Amen. Praise the Lord. In the book of Romans, chapter 8, verse 28. Sorry. 8:28. Chapter 8, verse 28. And we know that all things work together for good to them that love God, to them who are the called according to His purpose. Sa aklat ng Roma, Kapitulo 8, versikulo 28. At nalalaman natin na ang lahat ng mga bagay ay nakakalakip na gumagawa sa ikabubuti ng nagsisilbi sa Diyos sa makatuwid bagay niyaong mga tinawag alinsunod sa kaniyang nasa. Amen. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. All things work together for good to them that love God. Ang lahat ng bagay na nangyayari sa buhay ng Kristiyano, ito po'y nagkakalakip-lakip, naggagawa ng mabuti. Talagang minsan may kaganapan, mga minamahal, o pangyayari na akala natin, mga kapatid, ikakapahamak natin. Sino po naka-experience niyan? May nangyayari minsan sa buhay ng Kristiyano. Akala natin, yun na yung katapusan. Akala natin, hindi na tayo makakaalis doon. Akala natin, yun ang magpapabagsak sa atin. Pero yun pala, ang magiging paraan ng ating dakilang Diyos para tayo ay pagpalain. Kaya ang sabi ng ating nabasa, mga minamahal, nagkakalakip-lakip na gumagawa ng mabuti o ikabubuti sa lahat ng mga umiibig sa ating dakilang Diyos. Amen? Kaya tandaan natin, mga minamahal, kung talagang umiibig tayo sa Diyos, kung talagang ginagawa natin ang kalooban ng ating dakilang Diyos, lahat ng nagaganap sa buhay natin, yan ay gagawa ng pagpapala sa buhay natin. Lahat ng nangyayari sa buhay natin, kahit yan ay trials, ano pa man ang nangyayari sa buhay natin, kahit may pagluha, basta't ginagawa natin ang kalooban ng Diyos, sumusunod tayo sa kalooban ng mahal na Panginoon, ang lahat ng nangyayaring yan, gagawa yan ng mabuti sa ating buhay. So, ibig sabihin, mga kapatid, kung merong gusot, kung merong problema, kung merong suliranin, personal man o pangkalahatan, ikaw na gumagawa sa kalooban ng Diyos, ikaw na nagsisikap gawin ang katuwiran ng Diyos, wala kang dapat ikatakot, wala kang dapat ikapangamba. Dahil ang ginagawa ng Diyos sa buhay natin, na nangyayari sa buhay natin, gagawa yan ng himala, gagawa yan ng pagpapala sa ating buhay. Nagkakalakip-lakip yan, naggagawa ng mabuti kung iniibig natin ang Diyos. Kung mahalaga sa atin ang ating kaligtasan, iniibig natin ang ating kaligtasan, wala kang dapat katakutan, wala kang dapat ikapangamba. Kahit pa yan ay trials, pagpapala pa rin yan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Katulad ng isa nating kapatiran, hindi ko lang maalala ang kanyang pangalan. Dumating siya sa kanilang lugar. Sunog. Ang tahanan ng lahat ng kanilang kapitbahay, sunog lahat, mga minamahal. Dahil nagkaroon ng isang malaking sunog. Sunog lahat ang kanilang kapitbahay. Yung bahay niya, sunog din. Sunog din yung bahay niya. Walang natira. Lahat natupok. Umalis siya na napakaraming bahay sa kanilang lugar. Bumalik siya, wala ng bahay. Pati bahay niya, sunog na sunog. Pero mga kapatid, hindi siya nagreklamo sa Diyos. Hindi siya nag-question. Hindi niya sinisi ang mahal na Panginoon. Hindi niya sinabi, mahal na Panginoon, sinusunod ko ang kalooban mo.
Mahal na Panginoon, pikit mata akong gumaganap sa katuwiran mo. Pero bakit hinayaan mo? Bakit nasunog ang tahanan ko? Walang namutawi sa kanyang labi ng mga katagha para sisihin ang Diyos. Sa kanyang puso, walang reklamo, walang pagdaramdam. Ang tangi niyang alam, itaas ang kanyang kamay para pasalamatan ng Diyos. Yun ang kanyang alam, mga minamahal. Dahil natutunan niya ang salita ng mahal na Panginoon. Natutunan niya ang pangangaral ng ating minamahal na mga magulang sa mahal na Panginoon. Na sinasabi ng Biblia, sa lahat ng bagay, matuto tayong magpasalamat sa Diyos. Kaya nga sabi ng ating nabasa, ano man ang nagaganap, ano man ang nangyayari, all things work together for good to them that love God. Ano man ang nagaganap, sa lahat ng umiibig sa mahal na Panginoon, pagpapala pa rin yan ng ating mabait na Diyos. Naalala ko, mga minamahal, ang aming pamilya, nung kami po ay bago pa lamang, ilang taon pa lang kami naglilingkod sa mahal na Panginoon. Hindi pa po ako manggagawa. Yung dalawang kapatid ko, hindi pa rin manggagawa. Ang buhay namin ay nandun sa maliit na business. Dahil noong mga panahon na yun, mga minamahal, pag meron kang isang, kahit yung sasakyang jeep lamang, saraw na sasakyan na jeep, pampasahero, panghanap buhay sa inyong lugar, sa aming lugar noong mga panahon na yon, akala nila mayaman na. So meron kaming isang jeep at meron kaming maliit na business. Habang patuloy kami na naglilingkod sa mahal na Panginoon, mainit na gumagawa sa katuwiran ng mahal na Panginoon, patuloy ang aming maliit na business. Pero dumating ang isang araw, mga kapatid, nagtataka kami. Pagdating ng gabi, kapag chinecheck na mga minamahal yung napagbentahan, sa buong maghapon, napakaganda ng aming pagtitinda. Ubus lahat ng aming paninda sa buong maghapon. Siyempre, makikita mo na pagdating ng gabi ang tinubo. Pero pag binibilang na po, mga minamahal, walang tubo kahit 5. Bawas pati puhunan. Nagtataka kami, mga minamahal, bakit ganun? Patuloy, mga minamahal, patuloy sapagkat maaring nagkataon lamang. Patuloy ang aming paglilingkod sa Diyos na may katapatan at kainitan. Pero yung aming business, mga minamahal, maliit lang na business. Bakit ganun? Sa tuwing bibilangin po namin para alamin yung kinita, yung tinubo, wala. Wala yung tubo. Wala yung kinita. Nababawasan ang puhunan. Hindi na namin alam kung anong gagawin. Dumating ang time na unawaan namin. Dahil kung kami mananatili doon sa business, hindi mangyayari ang plano ng Diyos. Hindi mangyayari ang kalooban ng mahal na Panginoon. So sa malungkot na paraan, mga minamahal, masakit na kaparaanan, gumawa ang Diyos ng paraan para maganap ang plano ng Diyos sa aming buhay. Layunin ng ating dakilang Diyos na kami ay pagpalain, hindi sa material na bagay, kundi sa espiritual na pagpapala. Pero hindi lamang ang espiritual ang pinagpala, mga minamahal, pati sa material na bagay, hindi man yumaman, mga kapatid. Naging maayos ang takbo ng aming buhay dahil doon sa plano ng Diyos. Ang plano pala ng Diyos, mga minamahal, tawagin kami maging manggagawa ng mahal na Panginoon. Sabay-sabay kami, 3 magkakapatid. Ang aking tatay umiiyak sa kalungkutan. Sapagkat nung mga panahon na yon, hindi pa lubos na pinagpapala ang ating iglesia, andun pa sa proseso ng kahirapan, ng trials. Dahil ayaw ng aming mga magulang na kami maging manggagawa sapagkat napakahirap. Nagkukwento po yung mga preacher,
na kapag may Bible study po sa bahay namin, hindi na sila nakaka-uwi ng gabi. Doon na sila nagpapalipas ng gabi, nagkukwentuhan, nagpapatotoo ang mga preacher kung anong buhay nila, ano ang nararanasan nilang buhay. So naririnig namin, hindi pala biro, napakahirap maging manggagawa sapagkat nung panahon na yun, minsan walang makain. Kaya yung tatay ko, lungkot na kami maging manggagawa. Pero walang magawa ang sino man sa amin. Ang tanging magawa namin ay sumunod sa kalooban ng mahal na Panginoon. Nung una, mga minamahal, yung aking dalawang kapatid, umuuwi sa amin. Pag umuuwi sa bahay, nagkakasakit sila. Pag bumalik sa pastoral, gumagaling. Paglipas ng ilang linggo, uwi na naman sa bahay. Dahil ayaw maging worker. Ako lang mag-isa na iwan sa pastoral. Silang dalawa uuwi. Kasama ko yung 2-3 worker. Dahil noon, pag may na-assign, 2-3. Marami na po yung 4 sa outstation po natin sa Pilipinas. Uwi, magkakasakit. Balik sa pastoral, gagaling. Isang araw, mga minamahal, yung aking kapatid ay instant, hindi siya makatayo. Hindi siya makalakad. Binubuhat. Tapos sabi niya, nakikita ko yung mga anghel. Sinusundo na ako ng mga anghel. So nagiiyakan kami sa aming tahanan. Hanggang sa ipinatawag namin ng mga manggagawa. Dumating sa aming tahanan, nanalangin, nagpuri sa mahal na Panginoon. Ang napagdesisyonan, mga kapatid, dalhin yung kapatid ko sa pastoral house. Yung tuloy-tuloy na. Wala nang uwian. Alam niyo mga kapatid, nung dadalhin na yung kapatid ko sa pastoral, minuto lang. Nagnormal siya, nakatayo siya, nakalakad siya. Makikita natin mga minamahal na malungkot, masakit ang kaparaanan. Pero ang wakas pala nito mga minamahal, ang dulo nito, sa gitna pa lamang, ay pagpapala na ng mahal na Panginoon. Kaya nung kami ay buong puso, buong buhay namin, binigay na namin talaga sa ating pinakamamahal na Panginoon, ibig sabihin, nandun na yung pagtalima, nandun na talaga yung pagsunod. Doon po naganap ang pagpapala ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya totoo talaga ang Biblia, mga minamahal. Kahit anong nangyayari sa buhay mo, kapatid, basta't nasunod ka sa kalooban ng mahal na Panginoon, wala kang pagrereklamo sa kalooban ng ating dakilang Diyos. Gagawa ng pagpapala ang Diyos sa buhay mo. Kaya huwag kang manghina, huwag kang manlupaypaying. Kung mayroong trials, kung tinetesting ng ating mabait na Diyos ang ating pananampalataya, may problemang nangyayari sa buhay natin, huwag kang manlumaw, huwag kang manlupaypay, huwag kang manghina. Dahil habang ginagawa natin ang kalooban ng Diyos, gagawa naman ang Diyos ng pagpapala sa buhay natin. Huwag lang tayong mainip, huwag tayong mapagod, huwag tayong malupaypay o maghina. Magpatuloy tayo. Isang araw, pasasalamatan natin ang ating mabait na Diyos. Mula nung ibigay namin ang aming buhay sa mahal na Panginoon, wala kaming pinagsisihan, mga minamahal. Noon, mga kapatid, hindi ko inisip ang bukas. Hindi ko inisip ang kinabukasan ko. Bata pa lamang, mga minamahal, na sa loob na ako ng pastoral house. Hindi ko inisip hanggang sa ako'y magkaroon ng kabiyak sa buhay. Hindi namin inisip ang bukas. Ang tanging alam namin ay maglingkod, magpagamit bilang manggagawa sa ubasan ng Panginoon. Yun ang tanging alam namin, mga minamahal, kahit sa gitna ng trials, magpatuloy lamang sa pagpapagamit sa gawain ng Diyos. Yun ang tanging alam namin. Hindi namin alam, mga minamahal, na habang ginagawa namin ang kalooban ng ating mahal na Panginoon, naghahanda naman ang Diyos ng malaking pagpapala. Pagpapala, mga minamahal, na hindi mo inaasahan. Kaya nga sabi ng aking mga kasama, kahit sa guni-guni o kahit sa panaginip o para bagang nananaginip lamang, pero totoo na.
Ganyan magpala ang mahal na Panginoon. Hindi mo inaasahan, isang araw darating, basta magpatuloy ka, huwag kang mapagod, huwag kang manghina, huwag kang malapaypay. Ipagpatuloy natin ang pananampalataya, ang paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Naalala ko tuloy uli, at alam kong sariwa pa sa inyong kaisipan. Naalala nyo ba? Hindi pa. Dahil hindi ko pa sinasabi. Naalala niyo yung kutsero? Yung iba hindi magets. Ano yung kutsero? Malalim na Tagalog, di ba? Yung nangangalesa. Ayun. Kutsero. Hindi putsero. Putsero ata pagkain yun eh. Nangangalesa. Meron sa Luneta, di ba? Nakita nyo ba nung 58 natin? Ayun. Naalala nyo na. Sino hindi nakaalala? Yung kutserong Kristiyano. Ayun. Naalala ni Kuya Dong, mabutit masama? Diyos ang bahala. Naalala nyo na. Ayun. Palakpakan natin ang ating mabait na Diyos. Yun talaga ang buhay ng Kristiyano. Sino hindi nakaalala? Yung totoo lang, sino hindi nakaalala? Magsabi ng amen. Ayaw nyo mag-amen eh. Hindi nyo naman pala naalala eh. Hindi ko na sana itutuloy eh. So para doon sa hindi nakaalala, yung Kristiyano na yon, ang trabaho niya, mamasahero sa pamamagitan ng kalesa at kabayo. Kasi yung hanap buhay na yon para sa kanya, yun yung malaya siya para maglingkod sa Diyos. Kaya kahit maliit lamang ang kita, pinagtsatsagaan niya. At dahil sa hanap buhay na yon, nandun naman ang pag-uusig sa kanya ng mga kamag-anak niya. Anong mangyayari sa iyo dyan? Anong mapapala mo dyan? Dahil sa paglilingkod mo na yan, sa Panginoon mo, hindi ka maghanap ng ibang trabaho. Kaya ang sabi naman nung Kristiyanong ito, habang siya inuusig, mabuti masama, Diyos ang bahala. Kasi masama yung nangyayari. Bakit? Para sa kanyang naririnig, hindi maganda. Inuusig siya. Pero nagpapatuloy sa maglingkod sa Diyos. Dahil umaasa siya sa mahal na Panginoon. Tinitiis niya yung naririnig niya dahil gusto niya makapaglingkod sa mahal na Panginoon. Walang reklamo. Kaya isang araw, mga kapatid, lumayas yung kanyang kabayo. Paggising sa umaga, wala na yung kabayo sa kwadra. O alam niyo yung kwadra? O alam na natin yun. Kaya inusig na naman siya. Tingnan mo na, pati kabayo mo, iniwang ka. Umalis ka na kasi dyan sa paglilingkod mo na yan. Para makahanap ka ng trabahong maganda, malaki ang kita. Malaki ang kita, pero nasa kasalanan, kaya ayaw niya. Kahit maliit lang ang kita, nakakapagpatuloy siya. Amen? Parang kahit konti lang ang naipapadala mo, andito ka naman. Pag nag-rapture, langit ka. Amen? Tiis-tiis lang talaga. Parang ganun. So tuloy. Tuloy ang paglilingkod niya sa mahal na Panginoon. Kahit inuusik siya, wala na yung kabayo niya. Sabi niya, paano na kaya to? Pero, praise the Lord! Sabi niya, praise the Lord! Bahala ang Diyos! Paglipas ng ilang araw, paggising niya uli sa madaling araw, nakita niya, yung kabayo niya, bumalik na. At, nagsama pa ng isa. Dalawa na. O, di ba? Kaya sabi niya,
Talagang in everything, give thanks. Yun. Yung mabuti masama, Diyos ang bahala. In everything, give thanks yun. Walang reklamo. Kaya sabi niya, talagang pagpapala. Matuturuan ko na yung anak ko, dalawa na kaming mga ngalesa, ay di malaki na ang kita. Kaya mabuti talaga ang Diyos, sabi niya. Kaya tinuruan niya yung anak niya na tinuruan niya munang sumakay sa kabayo dahil kailangan marunong mga bayo. Marunong mag-alaga ng kabayo. Nahulog, napilay, inusig na naman. Tingnan mo na, ayan ang napala. Pati anak mo, nadamay o napilay. Nadadamay sa pinaggagawa mo. Ganun uli. In everything, give thanks. Bahala ang Diyos. Yun na nasa puso niya, bahala ang mahal na Panginoon. Isang araw, habang hindi makalakad yung anak niya, dumating yung mga sundalo na make up ng kabataan para ilaban sa giyera. Sa kanilang lugar, na mga kabataan, anak niya lang ang hindi kasama sa giyera. Dahil doon sa giyera, walang katiyakan kung babalik ng buhay. Ang anak niya, exempted. Hindi kasama, pilay. Kaya sabi niya, talagang mabuti ang Diyos. Amen? Pagpapala, pagsubok, pagpapala, pagsubok, pagpapala, pagsubok. In everything, give thanks. Sabi ng ating binasa, all things work together for good. Lahat magkakalakip-lakip yan, gagawa ng mabuti. Amen? Kaya huwag kang magreklamo sa Diyos. Amen? Kung may mapait, kung may mapaklang nangyayari, kung may trials, huwag kang magreklamo sa Diyos. Magpasalamat tayo sa mahal na Panginoon. Pagdating ng pagpapala, lalo tayong magpasalamat sa mahal na Panginoon. Pagpapala na. Amen? Pagpapala na yan. Kung doon sa Pilipinas, assign ka ng Mindanao, assign ka ng Bisaya, assign ka ng mga outstation para sa krusada, pasalamatan mo. Kahit may trials, dahil darating din ang pagpapala, hindi na sa Pilipinas, sa UAE ka na mangangaral. Sa Hong Kong, sa Singapore, sa ibang bansa, magaganap ang sinabi ng ating beloved honorable parents ng the Lord, at nagaganap at naganap. Saan ba mangyari nung araw na ang worker daw magkaka-blessing dollar? Parang hirap mangyari nun dahil wala nga makain eh. Pag mag-fasting ka ng 3 days, ang breaking mo, fasting pa rin. Kaya doon sa outstation natin sa Indang, mag-fasting yung mga worker galing sa main. Bisan hanapin, ba't wala si Brother so-and-so? Makita nandun sa puno ng nyug sa taas. Nagbe-break na, di na makayanan. Kumakain na ng buko dun sa taas ng puno. Tapos isang madaling, patutuon ng misis ko, nakita niya si Brother Dave, kasama na namin. Dati, maliit pa lang si Brother David. Payatot na, parang laging bilad sa araw. Pinaglulugaw ng mama niya. Ito naman mga sister, dahil pioneering, walang makain, kinukuha yung lugaw. Pag nakita nung nanay, konti na lang yung lugaw nung anak ko Hindi niya alam, kinuha ng mga sister, nagugutom na eh. Parang minsan sa isang outstation din. Madaling araw, nangangapa sa dilim yung isa. Hinain niya yung pagkain. Pagdating sa umaga, hinahanap ng isang matured na sister. Sana yung pagkain tinago ko? Walang nakibo. Yung kumain, lalong hindi kikibo yun. Busog na siya. Saan nyo nilagay? Sinong kumuha?
Yung pala, pagkain, inihanda niya, hindi para sa tao. Itinira niya yung pagkain, hindi para sa tao, kinain ng tao. Sa gutom ba? Ang ibig kong sabihin dito mga kapatid, noon, trials. Pero una sa lahat, ang ating minamahal na mga magulang sa mahal na Panginoon, hindi napagod, hindi tumigil, hindi nanghina, hindi natakot. Ang mga manggagawa na naturuan ng pagtitiis, naturuan ng pagpapatuloy, pagpapasalamat palagi sa ating mahal na Panginoon, na hindi mo makahalata sa ating minamahal na mga magulang sa mahal na Panginoon. That time na grabing trials, hindi mo makahalata sa kanila. Dahil nandun sa kanilang puso ang kagalakan sa pagsunod sa kalooban ng mahal na Panginoon. Patuloy lamang nilang pinanghawakan ng pangako ng ating pinakamamahal na Panginoon. Habang ating beloved honorable assistant pastor nagbibilang ng barya, at yung barya na yon, ibibigay pa nilang pamasahe sa ibang kapatiran. Halos wala na silang mauwi, mga minamahal, para sa pamilya. Gutom ang nararanasan. Sabi ng ating kagalang-galang na ebangelista, "Sweetheart, darating ang araw, di mo kayang bilangin ang pagpapala ng Diyos." So pinanghawakan ng ating minamahal na mga magulang sa mahal na Panginoon ang pangako ng Diyos. At ang mga manggagawang naturuan ay nagpatuloy sa gitna man ng kahirapan, patuloy na maglingkod sa mahal na Panginoon. Naganap ang sinabi ng ating minamahal na mga magulang sa mahal na Panginoon. Dumating ang pagpapala at ang ebidensya, tayo ay narito, tayo ang naging bunga ng pagpapala. Mga minamahal, dollar na ang inyong ipinadadala, ang tinatanggap ng ating church. Ang mga manggagawa, tumatanggap ng dollar, mga minamahal, ebidensya lang at katunayan. Ang sinabi ng propeta ng Diyos ay magaganap. Kaya't magpatuloy tayo, mga minamahal, ang pangangaral ng ating minamahal na mga magulang sa mahal na Panginoon. Darating ang araw na pagpapalain ng mga anak ng Diyos, pagpapalain ng mga Kristiyano, mga minamahal, bago dumating ang kahindik-hindik na kahirapan o ang tinatawag na rapture, bago dumating, mga minamahal, bago dumating ang greatest tribulation sa ibabaw ng lupang ito, ang mga Kristiyano ay pagpapalain ng ating mahal na Panginoon at dadalhin sa piling ng ating pinakamamahal na Panginoon. Magaganap yan sapagkat yan ang itinuro at ipinangaral ng propeta ng Diyos at yan ang nasa banal na kasulatan. Kaya huwag kang manghina. Kung ngayon nakakaranas ka, para bang malungkot, para nakakapag-isip, para talagang nabibigatan ka, huwag mong kalimutan ang sabi ng Biblia. Magkakalakip-lakip yan. Gagawa yan ng mabuti sa buhay mo. Darating ang isang araw, ang luha ng kalungkutan ay mapapalitan ng luha ng kagalakan. Darating ang isang araw, ang iyong pasasalamat kahit sa problema, nagpapasalamat ka. Darating ang araw, pasasalamat na dahil sa pagpapala ng mahal na Panginoon. Kaya, ipagpatuloy natin ang paglilingkod sa mahal na Panginoon. Hindi dahil may trials, nanghihina ka na't nanlulupaypay ka. Gawin mong parehas. Pagpapala o pagsubok. Magpatuloy tayo. Mabutit masama, Diyos ang bahala. In everything, give thanks. Lahat magkakalakip-lakip yan, nagagawa ng mabuti sa buhay mo. Dahil hindi sinungaling ang salita ng Diyos. Hindi sinungaling ang ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Hindi sinungaling ang pagtuturo sa iglesyang ito. Ito'y pawang katotohanan. Dito sa gawain, dito mo makukuha ang kalakasan. Amen? Kaya huwag kang umuwi na hindi mo naramdaman na narito sa tabi mo ang mahal na Panginoon. Huwag kang umuwi na hindi mo naramdaman na ang iyong ulo'y nakasandig sa balikat ng mahal na Panginoon. Bawat bigkas ng iyong labi ng panalangin ay nasa pandinig ng mahal na Panginoon. Kaya huwag mong isiping malayo. Isipin mo, nasa tabi mo lang.
Dahil yan ang katotohanan. Sa panahon ng trials, kinakalong tayo ng mahal na Panginoon. Dahil ayaw ng mahal na Panginoon na tayo malaglag. Kinuha na tayo sa kamay ng kaaway. Ayaw ng mahal na Panginoon na mabalik pa tayo sa kamay ng kaaway. Ang gusto ng mahal na Panginoon, manatili tayo sa kanyang palad. Manatili tayo sa kanyang kamay. Kaya sa panahon na may pangangailangan, sa panahon na may kabigatan, palagi mong iunat ang iyong kamay sa mahal na Panginoon. Lalo mong gawin, lalo nating gawin ang kalooban ng mahal na Panginoon. Habang may trials, lalo nating pagsumikapang gawin ang kalooban ng mahal na Panginoon. Lalo mong iunat ang iyong kamay sa mahal na Panginoon. Mahal na Panginoon, tanganan mo ang aking kamay. Huwag mong bibitawan. Magpatuloy tayo habang umaawit tayo ng isang awit. Huwag mong kalimutan na sa tabi mo ang mahal na Panginoon. Sa panahon ng problema at kalungkutan, kinakalong tayo ng mahal na Panginoon. Sabi ng Biblia, katulad ng isang manok na sisiwan, na kapag may sikat ang araw at bumabagsak ang ulan, ang kanyang mga sisiwan ay nasa ilalim ng kanyang pakpak. Ganyan tayo sa mahal na Panginoon. At lahat ng yan ay magkakalakip-lakip. Habang iniibig mo ang iyong kaligtasan, habang iniibig mo ang katuwiran ng ating mahal na Panginoon, ang nangyayari sa buhay may gagawa ng pagpapala. Kaya't pasalamatan mo. Huwag kang malupaybay, huwag kang maghina. Hallelujah! Sa dalangin ginasa. Hallelujah! Name is Jesus. Paging siya sa paglipas na araw na nalang. Kasagunan, hindi ko nakamtan. Tulad ng bata ako ay may nanahin. Nariyan lang ang mahal na Panginoon. Hindi tayo iniiwan ng mahal na Panginoon. Ang hangariyan, Maganda ang layunin ng ating dakilang Diyos. ang Diyos pala. Hindi man natin namamalayan, mga minamahal. Iniisip natin minsan na tayo nahihirapan. Iniisip natin na minsan tayo nabibigatan. Ngunit ang kaparaanan ng Diyos, minsan hindi natin maabot ang kaparaanan niya. Ngunit ito pala'y gumagawa. Gumagawa para tayo pagsalangin. Kaloob lang din sa'y magana. Sa dalangin mo, Diyos ay may sagot. Hallelujah. Hindi ka mag-ibang nais na. Kung sana'y maghintay ang itulog sa'yo. Pagpatuloy lang tayo. Pagpatuloy ka lang. Gawin ang kalooban ng ating mahal na Panginoon. Pagpatuloy tayo na maglingkod sa mahal na Panginoon. Maganda, mabuti ang plano ng Diyos.
na nagmahal na Panginoon. Sa tamang panahon, sa tamang panahon, kalooban ng Diyos ay magaganap. Ang hari ng Diyos ay sa kabutihan mo. Kailangan siya'y panalingan mo. Sa tamang panahon, sa tamang panahon, kalooban ng Diyos ay magaganap. Ang hari ng Diyos ay sa kabutihan mo. Kailangan siya'y panalingan mo. Sa tamang panahon, sa tamang panahon, kalooban ng Diyos ay magaganap. Kalooban ng Diyos ay magaganap. Kalooban ng Diyos ay magaganap. Kausapin mo lang palagi ang mahal na Panginoon. Kausapin mo siya ng heart to heart. Hallelujah, 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 Kausapin mo siya hallelujah, na parang ating mga ama hallelujah, sa laman sapagkat ang Diyos ay higit pa. Sabihin mo sa mahal na Panginoon, ano man ang bigat na nakapatong sa iyong balikat, ano man ang bumabagabag sa iyong kalooban, iunat mo ang iyong mga kamay sa mahal na Panginoon. Kausapin mo siya ng heart to heart. Habang ika'y nabibigatan, lalo kang umiyak sa mahal na Panginoon. Habang ika'y nahihirapan, lalo mong gawin ang kalooban ng Diyos. Dahil yan ay kaparaanan lamang ng mahal na Panginoon para maganap ang kanyang mabuting plano sa iyong buhay. Huwag tayong magsawa na manalangin na magsumamo sa mahal na Panginoon. Iunat mo ang iyong kamay sa mahal na Panginoon. Ibuka mo ang iyong labi ng pangugusap sa mahal na Panginoon. Hallelujah! 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 Mahal na Panginoon, nakaunat ang aming mga kamay. Ano man ang aming nararanasan, alam namin kasama ka namin. Ang pangako may mga totohanan sa aming buhay. Magaganap ang iyong mabuting plano sa aming buhay. Kaya't pinapasalamatan ka namin, mahal na Panginoon. Kahit sa gitna ng kalungkutan ng problema man, pasasalamatan ka namin, mahal na Panginoon. Hinihingi namin ang kalakasan. Patatagin mo ang aming pananampalataya. Palakasin mo ang mga naghihina mong mga anak. Pagaanin mo ang aming mga pasan. Abutin mo ang aming mga mahal sa buhay. Panghawakan mo kaming matibay. Pagpalain mo ang bawat isa. Ito ang aming samot na langit sa mga pangyarihang pangalan ni Jesus. I-cast out natin ang mga problema at suliranin. Sabi ng Biblia, habang ang Espiritu ng Diyos ay sumasayo, ang kapangyarihan ng Diyos ay sumasayo.
Ikasout natin ang mga problema at suliranin. Sa prayer pa rin ang ating minamahal na mga magulang sa mahal na Panginoon. Sinasaway namin ang lahat ng kabigatan, problema, suliranin. Karamdaman mula ulo hanggang talampakan, lahat ng karamdaman. Lumayas ka sa pangalan ni Jesus. Cast out in Jesus' name. Problem be solved in Jesus' name. Sicknesses and disease, cast out, cast out, cast out, cast out. In Jesus' name, problem be solved in Jesus' name. Vices began, poverty, cast out, cast out, cast out, cast out, cast out. In Jesus' name, in Jesus' name. Hallelujah, in Jesus' name. Hallelujah, blood of Jesus. Victory in Jesus' name. Praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah. Tayo po mga minamahal ay magpasalamat muli sa ating napakabait na Diyos. Tumayo po tayo mga minamahal sa lahat po ng kayang tumayo. At muli nating sambitin sa ating labi galing sa puso. Hallelujah, praise the Lord. Sabay-sabay tayo mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Glory to Jesus. To God be the glory, for that is the kingdom, the power and the glory forever and ever and ever. Praise the Lord. Hallelujah. Glory to God. God bless you po mga kapatid.